Ang daming umaray sa mataas na singil ng kuryente na lumabas sa April billing ng Meralco. Kaya naman sinuri ng mga consumer ang bawat item na nakalagay sa kanilang billing. Pero teka, ano-ano nga ba itong sinisingil sa atin ng Meralco? Unahin na natin ang may pinakamalaking parte sa ating electric bill na ang generation charge. Ito ang binabayad natin para sa kuryenteng ginawa o generate para magamit natin. Nag-iiba-iba ang singil nito dahil nakadepende ito sa supply at demand. Gayon din sa presyo ng langis at palitan ng dolyar. Imported kasi ang ating mga langis na ginagamit sa paggawa ng kuryente. Kasunod yan ang transmission. Ito naman ang binabayad natin para makarating sa ating bahay ang kuryente. Yung sinisingil sa atin dito ng Meralco ay ibinabayad naman nila sa NGCP na siyang humahawak ng transmission network. Nariyan din sa ating billing ang system loss. Ito yung kuryente na nawawala o hindi na ihatid ng buo mula sa power plant papunta sa ating bahay. Minsan, dahil ito sa init ng mga kable o ilang technical issues, yung kuryente na nakukonsumo ng mga naka-jumper o nandadaya sa metro, sinisingil din yan sa system loss. Kasama na rin dito ang distribution charge na ginagamit para sa operational expenses at maintenance, tax, universal charges o mga bayarin na itinakda para sa electrification at environmental charges. Kasama na rin dito ang lifeline rate na ginagamit pandagdag suporta sa low-income households at senior citizen discount na nagkakahalagang 0.01 pesos per kilowatt-hour. Paliwanag naman ng Meralco ay nakaayon sa batas ang mga charges na ito at may importante daw itong alokasyon. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin dapat baliwalain ang mahal na presyo ng kuryente, lalo na sa gitna ng krisis at init ng panahon.